Ang sabi ng kanta, ang nais ko, ang ibig ko, Lord, makasama ka. My one desires to be with you, Jesus. Ganun ba ang desire mo? Tanong mo nga yung katabi mo. Yung ba ang desire mo na makasama si Jesus? No? Kasama si Jesus. So bilang isang tunay na disipulo ng ating Panginoong Diyos, hindi lang ba kasama si Jesus eh. Ang gusto natin, maging katulad ni Jesus. Kaya tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, konti na lang. Konti na lang. No? Magiging katulad na tayo ni Jesus. So, we've come to an end of this chapter 12 ng ating theme for the week, for the month, no? Living as real disciples of Jesus. Okay? So for whole month, pinag-usapan natin itong chapter na ito at ito nga itong pag-usapan natin ngayong linggo ay ating tatapusin ang chapter 12. At kung inyong babalikan, review tayo, nung first Sunday, November 2, ang ating passage is 12 verses 1 to 12. Ang pinag-usapan natin doon yung ina-address ni Jesus yung crowd at yung mga disciples niya kasama niya at he warned them about the hypocrisy of the Pharisees, ang pagiging mapagpaimbabaw ng mga Pariseo at ang kanyang encouragement is to face this hypocrisy with boldness. Kasi nga, they tend to persecute. No, hindi lang sila mga hypocrisy, pero yung kanilang pagiging judgmental, no, nakakaapekto sa mga maraming ginagawa ng tao upang pahirapan ng tao makalapit sa Lord. Okay? At the next Sunday, November 9, we talk about the danger of greed. At yun nga, meron tayong nabasa doon yung parable of the rich fool, no? Na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay may isang lalaki na nagsabi sa kanya na, Lord, paano ba hahatiin yung inheritance? At sinagot ito natin Panginoon na sa isang parable na kung saan may isang tao na sagana yung kanyang ani at ang kanyang naisip ay imbis na ipamahagi at magtiwala sa ating Panginoong Diyos sa madarating pang ani, ang sabi niya, yung aking lumang barn, yung aking lumang storehouse, gigibain ko at patatayuan ko ng mas malaki para pagdating ng panahon, marami akong papapagkunan ng yaman. And last Sunday, we talk about the being ready, no, for the return of Jesus. Yung preparedness, readiness, na kung saan doon ay sinasabi ng ating Panginoong Yesus na merong mga servant na kailangan maging alert para sa pagdating ng kanilang amo ay sila ay hindi nakapanjama, hindi nakapantulog, no? Kung ang kanilang amo darating na nakatuksido, kailangan prepared ka rin, maganda ka rin, nakaayos ka rin. Gising na gising. Kasi pinakamaganda nito, pagdating ng amo mo, anong sabi doon sa passage na iyon? He will serve those servant na nag-antay sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga Sharon, panahon pa ni Jesus, buhay na. Kasi si Jesus, nag-Sharon para ipakain sa servant. Tama? No? Kung publican nyo, totoo yun eh. Ang sabi niya, maupo kayo at pagsisilbihan ko kayo. And sa passage natin ngayon, open up your Bible in Luke 12:49 to 59, pag-usapan natin ang fire. Sabi mo, fire. Apoy. Nadala ni Jesus for division and urgency. No? Na pinatindi ni Jesus yung kanyang panawagan sa kanyang mga alagad na meron siyang apoy na dala para magising, maging alerto at hindi maging patay ang kanyang mga alagad. So, yan. Pampagising! Mula kay Ate Banji, Group 2. Group 2 pa rin kayo. Mula kay Mami Digna, Group 1. Alam niyo gagawin?
Okay? Kay Ate Ani, group 3. 1, 2, 3. Dito sa mga kamag-anak ni Jet, group 4. So tayo kayo. Tayo. Harap kayo. Group 1 and 2 doon sa likod. Harap. So ganito yung gagawin natin ha. Group 1, ako'y buhay. Buhay. With conviction, group 1, ako'y buhay. Ang group 2, hindi patay. Okay? Hindi patay. Group 3, nagpapatuloy. Group 4, okay? O sige, harap. Tayo kayo lahat. Tayo. Group 1 and 2, harap doon sa likod. Pag sabi kong go ha. 1, 2, 3, 4. O harap. Okay? Alam nyo kailan pagalingan dito kasi sa ating Christmas party, meron tayong Christmas worship, meron tayong game. Okay? 3, 2, 1. Ulit. Patay talaga eh. Kailangan, sasabihin nyo lang hindi patay, pero buhay kayo, kunwari lang hindi patay. Okay, ganun. Parang ganun. Yan. Okay, ulit. Okay, with conviction. Okay, 3, 2, 1. Ulit. Yung nagpapatuloy, parang hindi naman nagpapatuloy. Parang nanonood. O ulit, with conviction na pagalingan. Okay? Pagalingan. 3, 2, 1. Okay, thank you. Ang galing. So, practice yan. Practice. Kasi, tandaan natin, December 14, we will have this Christmas worship and celebrations. Saan? Sa Veteran, sa May Taguig, 1 p.m. No, may mga games tayo at may handa tayong mga surprises para nang sa ganon ay lahat ay maging masaya. So, balikan natin. Ang ating monthly goal is about to present to and encourage the church in the values and lifestyle of Jesus through disciples. No? I-present at pag-present ay full of energy, full of encouragement. No? Ang bawat isa sa atin, nakikita talaga ang Panginoong Jesus sa atin. Kasi tayo ang mga tunay na lagad ni Kristo. Kaya nga po sa ating passage ngayon, set a fire. No? Jesus' radical mission. Now, kung babalikan natin ang Bible, Scripture, may dalawang meaning pag sinabing fire. Okay? Meron good, meron namang not so good. For example, remember yung instance na kung saan tinawag ni Lord si Moses? Dahil nakita ni Moses yung paghihirap ng kanyang bansang pinili, the nation Israel. Ang sabi ni Lord kay Moses, siya nakapag-usap sa pamamagitan ng burning bush. No? Gagamitin ni Lord si Moses parang kanyang mga mahal na bansa ay makalabas mula sa Egypt. At nung sila nasa wilderness, anong ginamit ng Panginoong Diyos? Sa gabi, sa dilim, pillars of fire. So nakita natin, merong good, no? Meaning, ang fire. Okay? Si Prophet Elijah, hindi nakaranas ng kamatayan. At nakita siya nakasakay saan? Chariot of fire. So makita natin sa scripture talaga, may mga fire na napakaganda at ang pinakamaganda nga na-establish ng church doon sa Jerusalem, doon sa Day of Pentecost, doon sa Upper Room, may 120 tao doon, nagkakatipon, nagkaroon sila ng fire na parang dila sa kanilang mga ulo. No? Bumaba si Holy Spirit and empower ang 120 people na iyon. Kaya nagsalita si Peter, on that day, 3,000 ang tumanggap kay Christ. Because of that empowerment of that fire. Pero may naalala ba kayong fire na negative? Ha? Anong fire negative? Ang hell.
No? Pero bago pa noon, sabi ni John the Baptist sa Matthew 3:10, binabalaan niya yung mga tao na lahat ng mga puno na hindi magbubunga, anong gagawin? It will be cut down and thrown into fire. No? Sa Matthew pa lang, sinasabi natin doon, nakikita natin doon, na meron talaga. At yun nga po, merong dagat-dagatang apoy. Pagdating sa Revelation. Sa ating pag-uusapan ngayon, sasagutin ito, tanong na ito. Anong apoy na dinala ni Jesus? Anong uri ng apoy ang dinala ni Jesus sa mundo? Anong uri ng apoy? No? So, palagay nyo kaya, anong uri ng apoy ang dinala ni Jesus dito sa mundong ito? Positive fire o negative fire? Positive fire. Okay? Kung kayo kanina nasa ibaba, may nakita kayong bagong tao, di ba? May bagong tao din sa babae. In-approach ka, tapos ang tanong sa iyo ng taong ito, bakit pumunta si Jesus dito sa mundo? Ano kayang isasagot mo? Ano ang reason ng kanyang incarnation? Bakit si Jesus ay nagkatawang tao? Ano kaya isasagot nyo? Ano isasagot nyo? Si Jesus ay pag-ibig, a Prince of Peace, kasi nga Pasko, di ba? No? Magse-celebrate tayo ng Pasko. So, yun na naman, no? A Prince of Peace. And even Isaiah, tinawag siyang Prince of Peace. Pero, what if ang dala na apoy ni Jesus is not for comfort, but for transformation? When we talk about transformation, meron ditong tension eh. Okay? Meron itong something na very painful, pero hindi mo alam, eventually, it will produce good result. Pero may konting babanatin, pipilitin sa kaliwa, sa kanan, pero yun nga, hindi ito comfortable. No? Hindi ito comfortable. At dumating nga si Jesus, hindi lang siya may dalang transformative fire, but burning fire. Hindi lang apoy na nagpapabago, kundi nagliliyab na apoy. Okay? So, tignan natin ang sinasabi dito na kung saan may dala si Jesus na apoy. 49 to 50 ng chapter 12, lahat ng nakaitim. Basa. Ayan na naman, tingin na naman sa kanilang damit. Basa, ikaw na yon kung nakaitim ka. 3, 2, 1. I came to send fire on the earth. And how I wish it were already kindled. How I wish it was burning. Nag-aapoy, nagliliyab. Grabe, no? Inumpisahan ni Jesus ang statement na ito na kung saan pinapakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang pagpunta rito, may dala-dala siyang apoy at ang nais niya ang apoy na ito ay nagliliyab. Not small fire na galing sa kandila, kundi apoy na kumakain ng community, ng pagkatao, ng pamilya. Okay? So, bakit ito sinabi ni Jesus? Ang sabi niya sa John 10:10, di ba, I came that you might have life and life na to the full.
Teka muna, Jesus, parang conflicting yata yung mga statement mo. No? Ang sabi niya pa sa Matthew, sabi niya, dumating ako para mag-serve, not to be served, no? And to give my life as a ransom for many. Tapos kayo sasabihin mo, you came to send fire on us. So, ano ba talagang ibig sabihin dito ni Jesus? Okay. Nakita natin dito, fire. Kung sinabi ito ni Jesus na dumating siya para magdala ng apoy, hindi niya lang ito sinabi dahil galit siya sa iyo. Hindi niya rin sinabi dahil ang tigas ng ulo ni Pastor Arnold. Pagdating na 50, ito yung context nito, nung 49. Nagdala ako ng fire kasi nga, it will be a baptism of fire for me. At ganun ako ka-distress na hindi ko makita ang fire na ito na wini-wish ko na mangyari even now. Anong ibig sabihin? Kung may pagkasarcastic ang ating Panginoong Yesus, makakatakot ito eh. May dala siyang fire at ang gusto niya, masunog ako. At mangyari ngayon na. Pero hindi eh. Kung titignan natin ito, paano ito in-announce ni Jesus, binubuksan niya ang kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay, kung paano niya wini-wish that this fire will accomplish kasi nga gusto niya tayong makawala dito sa cup of suffering na ito na kanyang mararanasan. Baptism of fire, a cup of suffering. Tapos kakanta ka, this is my cry, my one desire is to be with you, Jesus. Kasi nga, ngayon mo kantahin to. Can you take the cup of suffering? Kaya mo? Hindi. Si Jesus lang. Si Jesus lang ang may kaya ng cup of suffering na ito. Ito yung sinasabi. And he uses the term baptizo, means immersion, submerge. Hindi lang siya mapapaso eh. Hindi ka lang naluto dahil natalsik ka ng mantika. Hindi ka lang napunta sa isang apoy at medyo nasing yung iyong buhok o yung iyong balahibo, kundi lalamunin ka ng apoy. That's why it chooses the term baptize. I will be into a baptism of fire. Kaya dapat maintindihan natin ito, mga kapatid. Dito pumapasok ang grace of God. Ikaw ang lalamunin ng apoy. Hindi ka lang mapapasok, lalamunin ka ng apoy. Pero ito ang mararamdaman ni Kristo. Hindi nakikipaglaro ang ating amang nasa langit sa kanyang anak. Hindi ito laro na pinadala kita at kikilitiin mo. Hindi. May pagdadaanan ka, galit ko sa mga anak ko na sobrang saway, sobrang tigas ng ulo, pero ikaw ang kailangan gumawa, ikaw ang kailangan magsakripisyo para ma-appease yung aking wrath with the very wrath of God. Kaya, pag nakaintindihan natin itong fire na ito, we, as a believer, we, as a disciple of Jesus, we need to feel that fire. Of course, hindi literal, na pupunta kayo sa isang apoy at pupunta ka rin, hindi, ginawa na ni Jesus. That fire, no, it is a Christ transforming purpose in every one of us. That's why we need to embrace the fire of Christ's mission. Ano yung kanyang mission?
Ano yung mission ng ating Panginoong Jesus? That everyone, di ba yung kanyang Great Commission? May mandate tayo that we will go in every corners of this world to make disciples of Jesus. Yun talaga eh. Pero hindi pwede mangyari yun unless we embrace that fire. We embrace that suffering of Jesus on the cross na tinitignan niya na ito ay mga panahon na on his way to Jerusalem. Nakikita niya yung mangyayari niya sa krus. Kaya ito sinasabi niyang fire. I came to send fire on earth. At mangyari na ngayon, Lord. My Abba Father, even now. Bakit? Napakasama na ng mundo noon. Ando doon siya sa harap ng maraming tao, ipinapakilala niya yung kingdom of God, and yet ayaw siyang paniwalaan. At dahil doon, lalo pang sumama ang mundo. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan ang dahilan. Hindi. Hindi yan ang dahilan. Talagang ang mundong ito ay masama. Hindi tayo para rito. Tayong lahat ay para sa langit. Para sa langit. No? Na pag ikaw ay nasa langit, may envelope ka ng glory of God and the vindication ng God's glory, ng kanyang righteousness and holiness, mamamangha ka na lang eh. At makikita mo yung punishment to sa mga wicked people na hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Jesus kasi nga may dala siyang fire. Fire. Kailangan sunugin ang dating pagkatao. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has come, the new has gone. Baliktad. Sabi natin, David, umihindi. The old has gone, the new has come. Kasi memory verse natin, Debbie, yun. Lakas ng hindi niya eh. No? If anyone is in Christ, kailangan sinusunog. Pinapatay ang lumang pagkatao doon sa dala ni Kristo upang nang sagan maintindihan natin ang kanyang kahangahangang biyaya. Amazing grace. Kaya maraming Kristiyano inaabuso. Hindi natin alam kung ano itong baptism. Nabaptize na siya ni John the Baptist. And yet, bakit ano yung baptism? Pinagsasabi mo, Jesus. It is a baptism of fire. The very cup of suffering na kanyang mararanasan doon sa krus. Na dapat, ikaw at ako ang makaranas. Kaya yung kanyang wish concerning judgment, no? It's not about for us. Kinuha niya na para sa atin. That's why yung ating message last week is all about being ready, being prepared para pagdating ni Kristo. Hindi natin maranasan yung cup of suffering. There will be a cup of suffering in hell. Meron pong impyerno, mga kapatid. At ayaw natin doon. Ayaw natin doon. Kaya po, itong nakita natin itong baptism of fire ni Jesus, hindi ito basta-basta. Lalamunin siya ng impyerno dahil sa kasalanan ko. Dahil sa kasalanan ko. Ayun nga po, lahat ng ito
kahit na nakita ni Jesus yung kanyang suffering, yung sabi doon sa Gethsemane, at sabi doon sa Garden of Gethsemane, di ba? Habang siya nanalangin, grabe yung distress niya, yung discomfort niya, yung kanyang pawis, may mga kasama ng dugo dahil yung mga capillaries pumuputok na dahil sa pinagdaraanan niya. And yet, we are here, living in complacency. Matagal pa naman darating siguro si Kristo. I need to enjoy myself. Magpalaki muna ako ng storehouse, ng barn. And I will pursue yung in-offer ng mundong ito because I want to enjoy life. Wala naman sinabi si Jesus na huwag ka mag-enjoy pero sana maintindihan natin. Yung sinasabi niyang, I have come to give you life to the full, is to be in His presence. Because in His presence, there is fullness of joy. Sa Kanya lang Sa Kanya lang talaga. And yet, we want to feel our desire, our passion, ng mga ibinibigay ng mundong ito. Pero patuloy pa rin tayong kinakapos Patuloy pa rin naghahanap. Kasi nga sinasantabi natin yung pagmamahal ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. So embrace the fire of Christ's mission. Mga kapatid, unless we embrace it, hindi natin naintindihan ng kanyang amazing grace. Hindi talaga. Hindi maintindihan. Kung paano, kung mararamdaman lang natin paano ito sinasabi ni Jesus, hindi ito isang praise, isang sentence o isang paragraph na, Lord, gunawin mo na yung mundo. Hindi. Nasa isip ni Jesus dito, walang iba kundi tayo. Gusto ko, Lord, ngayon At sasabihin ko, it is finished. No more. Tapos na. Kaya ng kanyang binigkas nung siya nasa krus. Dumating na yung baptism of fire. Tapos na. So we need to embrace the fire of Christ's mission that all of us, kung saan tayo, kung saan natin mission field, kung nasaan ka naroon, use it. Yung influence na iyon, kung nasaan ka, na maintindihan talaga ang pag-ibig ni Kristo. Especially, itong darating na season na ito, may mga reunion tayo sa ating mga pamilya, ating mga kamag-anak, pakilala natin si Kristo. Pakilala natin kahit na mag-volunteer tayo, mag-pray. Nag-volunteer tayo, mag-pray. Di ba rin magutom sila, abutin ng 2 oras yung prayer mo. Dinamo sa prayer yung sharing, Natawa bakit yan, Dex? Ganun ka ba manalangin ngayon? Nadamo sa prayer, yung sharing of word. No? Tama, di ba? Hindi sila makakaangal kasi prayer yun, No? Hindi sila makakaangal. So, let us share the love of Jesus this coming season. Now, as a real disciple, living as a real disciple, number 2, we need to face the fallout, the division. Choosing Christ over comfort. Lahat ng nakaputi. Pwede mo pakibasa? 3, 2, 1. Do you suppose that I came to give peace on earth? I tell you, not at all, sabi niya. But rather, sipin mo, hindi lang siya nagdala ng apoy, kundi nagdala siya ng pagkabaha-bahagi. From now on, 5 in one house will be divided, 3 against 2 and 2 against
3. Father will be divided against son, and son against his father. Mother against daughter, and daughter against his mother, and mother-in-law against daughter-in-law. Kaya mga may asawa, biblical, ang nangyayari. And daughter-in-law against her mother-in-law. So division, not peace. Isipin mo, after na sabihin ni Jesus, may dala siyang fire na kung saan, no, i-consume siya because of that fire of the baptism. Sasabihin niya ngayon, you suppose that I came to give peace on earth? Akala mo, narito ako sa mundo para maging tahimik ang mundo? Kaya nga, Jesus, ikaw nga yung Prince of Peace. No? Kaya nga ikaw yung aming sineselebrate every Christmas season. Pero ang sabi niya, not at all. Peace is not my purpose, but rather division. When we talk about division, no? Para bang, Jesus, parang negative naman yung division na sinasabi mo. Sabi mo, you want to reconcile yung mga relationship namin. You want to be the minister of reconciliation, and yet, bakit ito na naman? Parang conflicting na naman yung statement mo. Division na naman. So, saan ba tayo talaga papunta? Kung pag-aaralan nyo ang Bible, pag sinabing appearance of Jesus Christ, ang term na ginamit sa Greek is crisis. Okay? K-R-I-S-E-I-S. Na kung saan ang crisis na word sa English doon kinuha. So pag sinabing crisis, ano ibig sabihin? May trouble. May kakapusan. Pero when we talk about the appearance of Jesus in original Greek term of crisis, it's talk about division. It's talk about division. Hindi sinasabing basta crisis. No? It's talk about division. Kaya nga, makikita natin the coming of Jesus in this world will bring division. Ano yung sinasabing division dito? Bakit sa isang bahay na may 5, may magtatalo-talo 3 verses 2 and 2 verses 3? Kasi ang pagkakaalam ko lang, 1 verses 6. Yung nanay at 5 anak, laban sa isang tatay. Parang kilala ko yon. Kasi nang alam ko against all odds. 1 verses 6. Tawa yung asawa ko. No? So nakikita natin dito, ano yung division na sinasabi? Yung division na sinasabi dito ng Jesus is, there will be someone na mahal mo, na iiwang ka dahil sa iyong faith sa ating Panginoong Jesus. He will reject you. They will disown you. They will betray you because of your relationship with Jesus. Hindi basta division to. It's all, mas malalim na usapin ang pinag-uusapan dito. Hindi lang basta pag-aaway ng isang pamilya. Hindi lang ito division ng isang bansa dahil may kulay green, may pula, may dilaw, may pink. No. It is division because of Jesus. Mga kapatid. Merong nag-aaral sa seminary, natanong ng isang estudyante, Pastor, nasa langit ako. Nag-e-enjoy ako kasama ng ating Panginoong Hesus. Tapos nakita ko, ang mother ko nasa impyerno. Anong mararamdaman mo pag ikaw
Kayo, ano mararamdaman nyo? Ano mararamdaman nyo? Ang sabi ng professor, ng pastor, rejoice and be glad. Dahil alam mo, ang nanay mo nasa impyerno. Ha? Rejoice and be glad? Parang ito pinag-usapan natin ngayon. Bakit? We tend to always attach ourselves na ako ay makasalanan. Ang mga nakakasama ko, ang mga mahal ko sa buhay, makasalanan. Nakakasalamuha ako sa araw-araw makasalanan. And yet I always attach myself to those sinners. Bakit hindi ko ma-attach yung sarili ko sa Panginoong Yesus? Na alam ko darating ang time. Na it's all about Him and me. Because pag sa langit, I will be purified of my sin. I will be sanctified by the Holy Spirit. Na ando doon ako sa langit, hindi ko alam paano ko i-describe yung Diyos na nasa harap ko na hindi ko kailangan ng araw kasi yung glory is more than enough for me. That's why ang salvation, mga kapatid, is one-on-one. Hindi na natin maisip ang mga relationship. Pagdating sa langit, hindi ko na asawa si Sister Annalyn. Hindi ko na anak sila Aga, hindi na. Ma-amaze na ako sa aking harapan ang Diyos. Na namatay sa krus, bakit ako ando dun sa langit? Anong ginawa ko nung panon ako'y nasa lupa? Bakit wala sila sa langit? Ngayon ka palang mag-iisip na bakit ang nanay mo nasa impyerno? Sana noon palang ginawa mo. Sana noon palang pinakilala mo na may Jesus na matay sa krus para sa lahat. Available para sa lahat. The problem is, paano mo pinakilala itong Jesus na ito? Kaya mayroong division. Kung pipiliin mo si Jesus, walang gray area. Walang neutrality. It's either you are for Jesus or against Jesus. It's not against Jesus and for my mother. Hindi. Pagdating ng araw, pag pinili mo si Jesus, eventually, you are for Jesus. Pero pag hindi, eternally, you are against for Jesus. Ito yung sinasabi rito. Division. That's why we need to accept the cause of division. Because the cause of discipleship is all about Jesus. Of course, maraming tao hindi tatanggap sa atin because of our faith in Him. Pero hindi dahilan yun para sabi natin, pagpagin natin ang ating mga paa at iwan natin. Especially mga kapatid, pag ito ay mahal natin sa buhay. Pag ito ay kadugtong ng buhay mo dito sa lupa. Pag hindi ka naging maagap, you need to accept the cause of division. You are either for Jesus or against Jesus. No compromise, no neutrality, no gray area. You need to choose. Kanino ka? Choosing Christ over, yung sabi, over comfort. Hindi madali. Ang pagsunod kay Jesus ay pagkarga ng kanyang krus. We need to die daily and
carry our cross. Carry our cross. Sino yung mga cross na yon? Yung mga taong mahal mo na wala pa kay Jesus. Hanggang doon sa bundok ng Golgotha, pasanin mo yung krus para makilala nila si Jesus. And one shed of blood ni Jesus, more than enough na parang kanyang biyaya ng kanyang pagkakaligtas ay matanggap nila. Matanggap nila. Kaya po, tingnan natin ng maayos, no? Yung ating mga relasyon sa Panginoon. Tingnan natin ng maayos. Kasi po, meron talagang mangyayari sa pagdating ng panahon na magkakahiwalay tayo. Kaya nga, yung mga VIP natin dito, hindi namin kayo pwede pababain dito na hindi kayo maipag-pray eh. Hindi pa pwedeng mawala kayo sa paningin namin na hindi nyo makilala si Jesus. Hindi natin hawak yung ating mga buhay. Walang may control ng buhay natin ngayon dito. Hindi natin pwede sabihin, bata pa ako, malakas pa ako. Hindi. Katulad ng isang mayaman na tao doon sa parable ni Jesus, di ba? Kala niya, nagkamal siya ng marami. So nag-isip siya na siyang future. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa parable, mamayang gabi, ikaw ay mawawala sa mundong ito. So sino nakinabang? Wala. Hindi niya napakinabangan. And yet, lahat ng effort niya, lahat ng oras niya, binuhos niya doon, pero hindi niya napakinabangan. Kamusta ang bawat buhay ng bawat isa atin? Saan natin ito ini-invest? Hindi madali. Hindi po madali. Pero, posible. It's not our ability but our availability. No? Hindi yung, Pastor, hindi ko kabisado ang Bible. Pastor, hindi ako nakapag-aral ng seminary ng Bible College. No. Every one of us is given this mandate that all of us will go, share the gospel, take the cross of reconciliation, make disciples of Jesus. Eventually, we will be astonished by the glory of God in our, di ba? Sa harap natin, hindi natin maintindihan yung saya. Nabivisualize niyo ba yung nakikita ko, mga kapatid? Kasi habang pinag-aaralan ko dito ko lang talaga naintindihan ng malalim yung grace of God. Yes, palpak ako, sumasablay ako, naintindihan ko. Pero yun nga, sabi sa number 3 is, I need to repent or else I will be perished. Kailangan ako na magkaroon ng urgency of settling my account with God. Kaya sabi dito sa 58 to 59, when you go with your adversary to the magistrate, make every effort along the way to settle with him. Lest he drag you, no? Ang sabi doon, kailangan mag-usap kayo ng kung saan meron kang issue, may conflict, may tension ka sa kanya. Kung hindi, pagdating doon sa judge at ikaw hinatulan, ang sabi doon, the judge will deliver you to the officer and the officer throw you into prison. I tell you, you shall not depart from there till you have paid the very last mite, the very last penny. Diba? So, binibigyan tayo ng pagkakataon na parang sinasabi rito ni Jesus, sabi naglalakad ka doon sa taong meron kang pagkakautang, makipag-settle ka na. Huwag mo tayo dumating pa kasi doon sa judge. Kasi sigurado, pagdating doon sa judge, hahatulang ka at ikaw ay dadalhin doon sa kulungan. The problem is, paano ka mapapabayad up to your last penny if we are all debtors
lahat tayo ay may pagkakautang sa Diyos. Never tayong makakabayad. Ito yung sinasabi rito. Makipagsettle na tayo sa ating Panginoong Jesus. Hanggat tayo ay naririto pa, buhay pa, haharap tayo sa judgment na pag hindi ka nakapagsettle ng iyong mga kasalanan, hindi ka na makakabayad. You will be condemned eternally. Eternally. Kaya you need to settle it. So we need to respond with urgent repentance. Magkakasala tayo, pero ang sabi ron, you need to settle it habang papunta ka pa lang doon sa magistrate. No? Habang papunta ka pa lang. Nalagpasan natin to. Hypocrisy na naman, sabi dito ni Jesus. 54, 55, 57. Then he also said to the multitude, whenever you see a cloud rising of the west, na hangin galing sa west, ito ay galing sa Mediterranean Sea. Alam na ilang na pag galing sa Mediterranean Sea, ito ay may dalang ulan. Kaya nga sabi niya, a shower is coming, and so it is. And when you see the south wind blow, ito naman ay galing sa Negev. Ito ay nasa southern part ng Israel na desert area. Alam nila, pag galing sa south, siguradong napakainit. No? There will be hot weather. And there is. Kaya sa 56, mga ipokrito. Hindi na kayo tumitingin sa pag-asa. Hindi na kayo nanonood ng TV. Nakikita nyo na, naramdaman nyo na kung ano ang weather system. Pero bakit ako, na si Jesus, nasa harap nyo na, hindi nyo pa nadidiscern kung ano ang tama. Ganito makapag-usap ni si Jesus, bakit? Palapit na siya ng palapit. Doon sa kanyang cup of suffering. Hindi ito kwento-kwento ni Luke. Ito ay galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Yesus. Hindi ito katang-isip ni Luke. Kaya grabe na yung dito ni Jesus. Yung kanyang mga pananalita. No? Ang galing nyo mag-discern ng weather. Ang galing nyo. Kahit hindi kayo tumitingin sa mga astronomical equipment. Pero ako na nakikita nyo sa harap nyo, dala-dala ko ang kingdom of God na matagal nyo nang inaantay ng mga ninuno nyo, ayaw nyong maniwala sa akin. So nakikita nyo yung context, andi dito sa bandang huli, kung bakit sinabi ni Jesus yung verse 49, na I came to send fire. And I wish na lumalagablab na itong ngayon. Ito kasi yung kanyang ibig sabihin. And yet, handang-handa ako na lamunin ng apoy dahil sa inyong mga unbelief. Ready ako. Ready ako. Kaya po, mabigat itong usapin na ito pagdating sa ating Panginoong Jesus. Jesus called His disciples to read the signs of the times. At yun nga po, isettle yung account with God now, not later. Because real discipleship involves recognizing the urgency of repentance, no? And reconciliation. Dahil alam natin, pag may delay, it means missing the opportunity for grace. Pag isinatabi pa natin, baka dumating yung panahon, hindi natin makita, hindi natin mahawakan
ang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Living as real disciple means acting with urgency to seek God's kingdom and settle matters of the heart before it's too late. For you, what is repentance? Para sa inyo, ano po ang repentance? Repentance is not about what we have done, but about coming back to Jesus for His grace and mercy. Ang paghingi ng tawad, hindi dahil sa mga nagawa mong mali. Ang paghingi ng tawad ay pagpunta kay Jesus, paglapit kay Jesus, upang humingi ng kanyang habag at awa. Yan ang ibig sabihin ng repentance. Hindi eh. Nagkasala ako, pastor, kaya lalo lumuna ako sa Lord. The burden of guilt was on you na hindi mo nakikita yung ino-offer na opportunity ng ating Panginoong Diyos na lumapit ka sa Kanya, available ang grace and mercy niya. Mas tinitignan mo ang Diyos na may dalang apoy. But it's not apoy that will burn you, but the apoy that will transform you. It's not basta burning fire, but it is a transformative fire. Kaya ka lumalapit sa Lord. Kasi alam mo, makasalanan ka. At walang ibang pwede magbago sa iyo, magpatawad sa iyo, kundi ang Diyos na lumikha sa iyo. Eh, ba't kung kayo nakarap pumupunta? Kung sino sinisik mo. Available ang kanyang grace, ang kanyang mercy. Every day, His mercies are new. Kailan? Every morning. Ang problema, baka hindi ka naabuti ng umaga. Sayang yung opportunity ng kanyang grace. Baka hindi ka naabuti ng umaga. Dahil yung guilt of sin, inayaan mo sa puso mo. No? Kaya po, following Jesus means embracing the reality of division and the urgency of reconciliation. Living with the fire of His mission and the readiness to repent before it is too late. Lahat tayo dito ay makasalanan. Pero hindi lahat humihingi ng tawad sa Diyos. Lahat tayo rito ay makasalanan, and yet inaabuso natin ang biyaya ng Diyos. Lahat tayo rito kilala natin ang ating Diyos, pero mas nag-aantay tayo ng guilt feelings ni-enjoy natin kaysa sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. It's about time, mga kapatid. It's about time to really enjoy Jesus sa buhay natin. Kilalanin natin siya. Kilalanin natin siya. Sa anong paraan mo nakikita si Jesus na nakapekto sa panawagan niya? No? Para sa iyong buhay. Tandaan natin, God is a God of covenant. He will always be faithful no matter what. Pero yung commitment mo sa Kanya, sa pagtanggap mo sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, paano ito nakaapekto sa buhay mo, sa iyong mga relationship, o sa community mo? Para ka bang politiko? You want to please everybody? Always on the center, di ba?
Neutral ka lang lagi. You always compromise your faith pag may iba ka ng taong kausap. Paano mo mapapakita yung commitment mo kay Jesus? Lord, you are my God. You are my Savior. You died for me. I will live, no? For you. Hindi sa comfort. And paano ka makakatugon? How you respond faithfully doon sa call na iyon without fear or compromise? Paano ka tutugon ng tapat doon sa calling ni Jesus? Calling is not about the office. Kutod kayo mga pastors. Calling is all about all of us, that we are all disciples of Jesus, who follow Him, being transformed by Him, and in being mission with Him. Hindi sinasabi doon na pastor, but all of us na tumanggap sa Kanya. So tayo tayong lahat, and may I call the worship team, nakatin natin yung one desire. Lord, we want to be with you. I'm willing, O God, to take this cup of suffering for your sake. No? And embrace the cause of division. Kasi there will be a time talaga in the revelation, bibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na tumanggap sa Kanya. Pero ang sabi sa Bible, meron talagang matitigas ang puso na up to the last minute ng kanilang buhay ay hindi kikilalanin si Kristo. At pag dumating yung time na yon, pwede natin sabihin, sinayang ang habag at awa ng Diyos. Magbibigay ang Diyos ng panahon. Pero bataantayin pa natin yun. Right now, decide. Are you willing to be baptized? Not with water, yung tinanggap mo na si Kristo. With fire that separate you doon sa mga hindi tumanggap sa Kanya. So may this song be a prayer for all of us. Na Lord, itong gusto ko. Pero Lord, allow me to use me, God, na mapakilala kita, bigyan mo ako ng boldness, ng courage, especially this time of season ng Christmas. Pakilala ka na magkaroon kami ng relasyon sa iyo. Hindi naman basta kilala ka kundi magkaroon ng relasyon sa iyo. Salvation is all about relationship with the one who loves you so much. Devoted
This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Repentance not what have you done. Repentance is being with Jesus. Being with Jesus. Every day. You feel Him every day. But at least alam niya, Lord, ito yung puso ko eh. I want to be like you. Eh? Hindi lang basta matisan. Repent. Repent. Don't wait. Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. is more than a song. My one desire Is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. I want you to put your hand sa puso niyo. And pray. Pray to the Lord right now. Ano yung laman ng puso mo? Ano ang laman ng puso mo? Tell it to Jesus right now. Tell Him that you failed Him many times. And thank Him for His grace and mercy. Na always available. Always available. Dakilang Diyos, wala kaming gusto, Panginoon, sa mundong ito. Ang gusto namin, Lord, Ikaw. Ikaw, Jesus. Pero minsan, because of our kabisihan, Panginoon, yung business namin, nisasantabi namin, Panginoon, Ikaw. Especially, Lord, sa mga decision na hindi namin iniisip na nagbibigay ng matinding pain and hurts. Lord Jesus, pumasok ka sa puso ko, O God, sa bawat puso ng mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Umupo ka dito sa throne ng aming puso, O Lord. Umupo ka, God. Let the fire of suffering be felt by everyone here, Panginoon.
pain, yung distress, O Lord, naramdaman mo, maramdaman ng bawat isa. Parang aming relasyon sa iyo ay maging tunay at hindi superficial. Lord, I lift up, Panginoon, ang buong church na ito sa pangalan ni Jesus. Anumang nakikita mo na influence ng kaaway sa bawat buhay ng mga anak kong naririto, Lord, ang lahat ng iyon ay sinusuko namin sa iyo. Inilalagay namin, Lord, sa paanan ng iyong krus. At hayaan mo, God, ang iyong saganang dugo ang magtapos ng lahat ng ito sa bawat buhay, sa bawat pamilya, sa bawat trabaho, sa bawat negosyo, sa bawat tahanan, sa bawat campus, Panginoon, even dito sa iglesia ito, Lord. Ang kaaway ay walang kapangyarihan, O God, kundi ikaw lamang, Jesus, O God, ang patuloy na mananahan sa bawat mga anak mo na tunay, Panginoon, na papas na ng krus para sa iyo. Lord, consume us, Holy Spirit, with your fire, O Lord, even now. Consume us, O Lord, with your love, with your mercy, with your grace, O Lord, as we speak blessing, as we speak abundance, as we speak healing, as we speak reconciliation, as we speak acceptance, as we speak forgiveness for those people that you have entrusted to us, O Lord. May this love be poured out upon us. Mag-overflow ito, Panginoon, sa bawat isa amin upang nang sa ganun kung nasa kami naroon, Panginoon, makikita, mararamdaman, maririnig si Jesus kasi alam namin, O God, you consume us, O Lord. Hindi dahil kami mabuti, hindi dahil kami ay mayaman, kundi Panginoon, but because of you, Jesus. Lord Jesus, huwag mo kaming lalagpasan. Yakapin mo kami. Yakapin mo kami. We love you, Lord, and thank you for loving us first. May your perfect peace be upon us, O God. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In this mighty name we pray. Lahat ay magsabi, Lord,